Sa gitna ng libu-libong deboto na kilala ng GMA Integrated News, ang pinakamatandang Igos del Nazareno na 6 na dekada ng bahagi ng traslasyon. 78 taong gulang na siya ngayon pero nag-aalab pa rin ang kanyang debosyon at pananampalataya. Kilalanin siya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Siya si Eugenio Honco o mas kilala bilang Lolo Boy. Sa edad na 78, siya ngayon ang pinakamatandang ihos del Nazareno. Panata ko na hanggat kaya ng katawan ko, magsisilbi ako. 15 anyos pa lang daw si Lolo Boy nang magsimula siyang maging ihos. Siya raw noon ang mag-isang ihos na katabi ng poon sa andas na nooy hindi pa digulong kundi pinapasan lang. Makalipas ang 6 na dekada, sumasama pa rin siya sa traslasyon pero malayo na sa andas at sa gitgitan ng mga deboto, kundi nasa pinakaunahan na ng prosesyon. Inaayos ang daanan ng mga sakristan. Pinapatabi ang mga nagtitindang nakahambalang. Hinahawi ang mga debotong nasa gitna ng daan. Dinidisiplina ang magugulo. Ang dami nyo ng traslasyon na nakita. Ano yung sa tingin yung nagbago ngayon? Kaya ngayon lang, ang debosyon ng tao ngayon parang may katuwaan. At tulad yun, nakita mo, nagpuprosesyon pero nagsisigawan. At sa kalagitnaan nga ng aming interview, napatunayan ang obserbasyon ni Lolo Boy. Uy! Napastos kayo! Buti na lang nariyan si CJ, ang apo ni Lolo Boy na isa ring ihos. Proud po ako sa lolo ko dahil kinikilala po kasi siya sa Poong Jesus Nazareno. Gusto ko po maging katulad ng lolo ko. Buong buhay ni Lolo Boy binabantayan niya ang poon. Kaya marahil may magtatanong, may milagro na bang nagawa ang Nazareno para kay Lolo? Di ba, milagro na rin yung matutulog ka lang gabi, kinabukasan, nakakasiguro ka ba didilat ang mata mo? Hindi ka nakakasiguro. Itong unahan ng prosesyon, usually yung isa sa pinakakalmadong parte nitong traslasyon. Kasi malayo to sa andas, so malayo sa mga nagkakagulong mga deboto. Ang nandito po ngayon, si Lolo Boy ay nasa unahan, nasa likod nila yung SWAT team, tapos nasa likod ng SWAT yung mga seryales o yung mga sakristan, at nasa likod naman doon yung mga kabataang hiyos. Si Prince, 12 anyos, ang isa sa pinakabatang ihos. Tatapusin daw niya ang prosesyon mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church. Bakit gusto mo maging ihos? Para po maglingkod sa Poong Jesus Nazareno. Kapag nagdadasal ka, anong sinihiling mo sa kanya? Matupad po mga pangarap ko. Ano bang pangarap mo? Engineer. Hindi yan sinasamba ribulto. Pero yung ribulto niya, nagpapakilala minsan, andito sa lupa yan, nakasama ng tao. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, abiso naman sa mga pasahero. Posibleng tumaas ang pamasahe sa LRT-1 kung aaprubahan ng Transportation Department ang hiling ng pamunuan ng tren. Alamin kung hanggang magkano sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa araw-araw na pagsakay ng estudyanteng si Dominic sa LRT Line 1 mula sa FPJ Station sa Quezon City, namamasahe siya ng 25 pesos hanggang Doroteo Jose Station sa Maynila gamit ang beep card o stored value card. Pero posible ang madagdagan ng 9 pesos kung matutuloy ang taas singil sa pasahe sa LRT Line 1. Medyo mataas po siya since mga students lang po kami. And minsan pwede po kahit ng allowance or budget. 6 hanggang 15 piso ang hinihiling ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na dagdag sa kanilang singil depende sa distansya at ticket. Kung sa stored value ticket, magiging 21 pesos ang dating minimum na 15 pesos mula Dr. Santos papuntang N. Aquino sa Parañaque. At ang dulo-dulong pamasahe mula Dr. Santos hanggang FPJ Station, magiging 58 pesos mula sa 43 pesos. Mas mahal pa ng konti ang mga single journey ticket na magiging 60 pesos, ang dulo-dulong pamasahe na dating 45 pesos lamang. Kanina nagsagawa ng public consultation ng DOTR Rail Regulatory Unit kung saan tinutulan ng ilang grupo ang hiling na dagdag pasahe. Ito po ay may additional kaming dagdag na pamasahe na 520 pesos kada buwan. Yung pinakamaraming mga manggagawa ay minimum wage earner. Paliwanag ng LRMC,
45 billion pesos na raw ang naibubuhos nilang investment tulad ng mga dagdag na bagong tren at mga bagong bukas na LRT Line 1 extension. Pero nung isang taon, kumita lamang sila ng 2.6 billion pesos. Nasa 2.7 billion pesos naman ang fare deficit o yung kakulangan sa singil sa pamasahe simula 2016. We are again engaging our partners in government to resolve. So it's either by fare increase or paying the fare deficit. Nakalagay daw sa kanilang concession agreement na pwede silang magtaas ng pamasahe kada 2 taon. Pero simula raw na makuha nila ang kontrata noong 2014, isang beses lamang sila pinayagang magtaas ng pamasahe noong taong 2023. May isang buwan ng Rail Regulatory Unit ng DOTR para magdesisyon kung papayagan ang hiling na taas pasahe sa LRT Line 1. Kung papayagan, posibleng sa Marso o Abril ito maipatupad. Marami tayong factors na kino-consider other than the actual petition of LRMC. We will also consider the position papers of the different NGOs and organizations that gave a manifestation. We also consider yung affordability, inflation, yung price indices. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nahuli kam sa Cotabato City ang walang habas na pamamaril ng isang lalaki. Kita sa kuha ng CCTV ang paghabol ng sospek at malapitang pamamaril sa mga sakay ng isang pickup. Patay ang driver niyan, habang 3 ang sugatan kabilang ang isang nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa pulisya, hindi naresolbang rido o away ng angka ng mitya ng krimen. Positibo namang kinilala ng mga biktima ang suspect bilang si Canandok Mucadas na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad matapos makatakas. Dahil sa kakulangan umano ng ebidensya, ibinasura ng Sandigan Bayan Special 5th Division ang mga kasong isinampa ng Ombudsman laban kina dating Vice President Jejo Marbinay, anak na si dating Makati Mayor Junjun at iba pang akusado. Kaugnay yan sa maanumalya umanong pagdisenyo at konstruksyon ng Makati Science High School. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Vice President Jejo Marbinay, anak nitong si dating Makati City Mayor Junjun Binay at iba pang kapwa akusado sa 7 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 3 counts ng falsification of public documents. Sa 86 na pahinang desisyon ng Sandigan Bayan Special 5th Division, binasura nito ang mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang mga kaso na isinampa ng Ombudsman noong 2018 ay kaugnay sa umanomalyang proseso para sa pagdisenyo at konstruksyon ng 10 palapag na Makati Science High School na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Inaward noon sa Infinity Architectural Works ang design contract, habang sa Hillmarks Construction Corporation naman napunta ang construction contract. Sabi ng Sandigan Bayan, wala raw ebidensya na ang mga akusado ay mayroong tiwali o hindi tapat na intensyon. Hindi raw napatunayan beyond reasonable doubt na tumanggap ang mga akusado ng pera o nakinabang sila sa proyekto. Tumestigo sa kaso si dating Senador Antonio Trillanes IV base sa testimonya ng mga resource persons sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa mga umano'y maanumalyang transaksyon ng Makati City LGU. Ayon naman kay dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado, tumatanggap daw si dating Vice President Binay ng kickback sa mga proyekto sa Makati. Pero umamin ding wala siyang partisipasyon sa pag-deliver ng pera sa mga Binay. Hindi binigyan ng korte ng bigat ang mga testimonya dahil wala raw silang personal knowledge at tinawag ang kanilang mga sinabi bilang spekulasyon. Nilalabag daw nito ang karapatan ng mga akusado na ma-cross-examine ang mga sinasabing witnesses. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Bihira noon ang pagsampa ng mga kababaihan sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Pero sa paglipas ng mga taon, nagbago na ito at ngayon marami na rin ang lakas loob na nakikipagsabayan sa mga kalalakihan. Nakatutok si Maki Pulido.
Walang kasarian ang pananampalataya at debosyon. Pero dahil sa matagal na panahon, ganito ang pagdaraanan, makasampalang ng andas ng itim na Nazareno, bihira ang babaeng gumagawa nito. Pero nagbabago na raw ito. Ika-7 taon na ni R3 sa pagsampa ng andas. At napansin niyang dumarami na raw silang nagpupursiging makasampa o kaya ay makahawak sa lubid ng andas. Diba, ang pinaka-fear mo minsan baka kung saan-saan ka mahawakan. Ay, hindi po. Wala na pong mali siya yun. Hindi nyo na po iisipin na hawakan kayo sa dibdib, hawakan sa puwet. Wala na po yun. Para makasampa lang po kay Nazareno. Sasabihin po nila babae, bigyan natin ng space. Musmus pa lang, dinadala na si R3 ng kanyang pamilya sa pamamanata tuwing traslasyon, kaya't nang magdalaga, siya naman ang namanata sa pagsampa. Natutuwa ako pag umaakyat po, umahalik po, naiiyak po ako kasi nakakahiling po ako sa kanya. Marami sa mga nag-aabang kanina, babae. Isa na si Lourdes. Walang bastusan dito, walang nanghihipo. Wala naman po. Wala po. Sa pangatlong time ko na po, wala po ako na-experience na ganun. Mapababae man o mapalalaki, ginagawa ito para makahiling at magpasalamat sa puon. Panatao po sa mama ko. May sakit po yung mama ko. Gusto ko lang po gumaling po yung mama ko. Ano ang nagbabago? A, B, C, ayon sa sociologist na si Brother Cliff Surita. A o attitude na kung kaya ng lalaki, kaya rin ng babae. B o belief, malakas na pananampalataya. At C o courage, lakas ng loob. The thought now is this, if a man can do it, so can I. Of course, ang ating talagang pinaka-panlaban talaga yung B and C. How strong is your belief and how courageous you are. Tiwala sa sarili ang baon ni Fernalyn sa unang sabak niya para mahawakan ang lubid ng andas. Yan at ang lalim ng pananampalataya sa itim na Nazareno. Oo naman daw, may kaba, pero kaya. Tiwala na lang po ako na kakayanin. Ang sarap po sa pakiramdam na kapag nakabitaw ka po sa lubid na. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, maulap at maulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa kahit walang bagyo o sama ng panahon. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas sa ilang lugar sa Northern Luzon, Aurora, Mimaropa, Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na po sa hapon at gabi. May matitinding ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Gaya ng nangyari sa Coronadal City sa South Cotabato kung saan kabi-kabilang pagguho ang naitala. Kwento ng mga residente, posibleng lumambot ang lupa sa kanilang lugar dahil sa ilang araw na mga pag-uulan dulot ng thunderstorms. Sa inilabas namang heavy rainfall outlook ng Pag-asa, posibleng magpatuloy ang malalakas na buhos ng ulan dahil sa shear line sa Bicol Region, Romblon, Aklan, Biliran at Samar provinces. Magiging maalo naman at delikado pumalaot sa northern seaboards ng Northern Luzon. Samantala, sa mga hahabol sa misa ngayong gabi sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church, posible pa rin maging maulap at hindi pa rin inaalis ang tsansa ng panandali ang ulan. Halos ganyan din ang inaasahang panahon bukas sa Metro Manila. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Gaya ng ilang May New Year's resolution, ready to embrace changes this 2025 si Jillian Ward. Kabilang dyan ang pagiging mas open sa kanyang feelings at pag-e-explore ng capabilities as an actress na makikita agad sa dual role niya sa My Ilonggo Girl. Makichika kay Aubrey Carampel. Fresh start for 2025. Ito ang mantra ni star of the new gen Jillian Ward ngayong bagong taon. Marami raw siyang handang yakapin na pagbabago this year. Sinimulan na raw niya yan sa kanyang emosyonal na revelations sa kanyang interview sa GMA Integrated News. Kabilang ang paghihiwalay ng kanyang parents, kinakaharap na anxiety at childhood struggles. Gumaan daw ang kanyang pakiramdam dahil nagpakatotoo siya. This year, natutunan ko po na pag may nararamdaman ako or meron akong na-observe, tapos I want to speak about it, feeling ko po mas tama na talagang you express yourself. Kasi mas, parang mas magiging carefree kind of way, mas magiging magaan. At saka, parang mas honest ko sa sarili mo. It's okay to be vulnerable. Ine-explore rin daw ni Jill ang mga kaya niya pang gawin bilang aktres.
Kaya sa kanyang pagbabalik primetime at kauna-unahan niyang GMA Public Affairs series, dual role ang gagampanan ni Jill bilang ang Ilonggang si Tata at ang glamorosang aktres na si Venice. Sobrang bago po ang lahat. Firstly, meron po akong character dito na suplada. Yung isa ko namang character, Ilonggang-Ilongga po siya. So, nagsasalita siya ng Hiligay noon. Nagluluto siya. Hindi po ako magaling magluto so far. Tapos, may mga rom-com din po na eksena. Na-enjoy din daw ni Jill na makatambal si Michael Sager dahil nagtutulungan at komportable na raw sila sa set. Ang galing ni Jill talagang pag isang character siya, ramdam mo na siya yun. And doon ako na-excite kasi iba yung chemistry namin with the two characters. And iba pa din yung chemistry with Jillian itself. Actually, si Michael po, sobrang maalaga po siya sa mga ka-work niya. As in, lagi yan nanlilibre, lagi nangangamusta. So, sobrang komportable ko po sa kanya, which is super helpful po sa mga eksena. Dahil sa Iloilo ang setting ng serye, may padinagyang vibes ang MediaCon kung saan ipinakilala ang iba pang cast members tulad nina Teresa Loizaga, Arlene Mulak, Ara San Agustin, Lian Valentin, Andrea Del Rosario, Richard Kwan, Empoy, Vince Maristela at Gio Mana. Sa Lunes na magsisimula ang My Ilonggo Girl sa GMA Prime pagkatapos ng Widow's War. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.